Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction na opinion itong video posted sa Threads na kung saan napakagaling si Miss Karen Davila sa pag-interview niya kay Congresswoman Lois Tro. Parang sobra pa sa abogado itong si Karen Davila. Ang galing niyan. Hindi nyo pwedeng mapilit si Attorney Michael Poa dahil baka defense strategy niya yung hindi siya mag-sumipot dyan sa Committee on Justice. Mapilit yung si Luis Tro, kaya parang you are now acting like a court. Hindi naman kayo ang korte ng impeachment. Probable cause lang sa inyo. Talagang wala talaga itong Congresswoman Listro nito. I don't know how do I describe it. Pakinggan natin ang pagkasupalpal niya. Tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is the forum. Right? Let's say hypothetically, you have to remember they have a defense strategy. I mean, I don't know what it is, but what if Michael Poa will be used as a witness in the trial proper? Because you yourself said he was in a position then, right? During that time, he knows where the funds were spent. So he may not be one of the lawyers in the hearing in the trial proper, but they could use him as a witness. We don't know that. But by bringing him there, o sasabihin ng kasamahan mo, we will cite you in contempt for not responding. So that's when this gets blurry. He can choose not to respond. He can choose not to cooperate because it could be a part of the strategy. This is why ang tanong ko, what is the role of the members? You know, he can choose not to. But you know what? A person can choose not to respond. It is within the right of any person to choose not to respond because that is not a trial. Yan. Kaya yan yung tanong ko eh. Aren't you already crossing the line at this point by you're actually, ang pinapasabihan nyo are probable evidence. Nandun na kayo eh. So, yan ang tanong ko. Okay, what if Attorney Poa refuses to respond? Can you cite him in contempt? But that's a basic question. Can you? He has to cite the ground for refusing to respond. Okay, so a possible response, Mr. Chair, I cannot respond because this will be part of the evidence in the upcoming trial. By responding, we will be handing out our strategy. As a team, we have decided not to respond in this hearing. O paano kayo ngayon? Because they are not recognizing the constitutionality of Not the proceeding. necessarily. And that the They can say, we recognize this, but I am limited. I cannot give out details. O paano yun? It will depend on the members of the Justice Committee. May rules tayo. Inciting But how far can you go? resource persons in contempt. No? It Okay. will depend on how the justice members will be reacting to the failure or refusal of the resource person or the witness to respond. Because let's say you cite a person in contempt, i-detain nyo, ipapakulong nyo. Hindi ba trabaho na yan sa actual impeachment trial? Yes. Parang you are really acting like a court. Wow. That's my question. If you go this way, etong tanong. So Attorney Poa goes there. I'll give you a scenario. He refuses to answer questions. He'll say, I don't believe that this is... Yun. You are now acting as a court. Mabigat yun. Sampal sa mukha. Ganon na talagang ginagawa. Salamat po, Madam Karen Davila. Saludo. Yan ang tunay na journalist. Talagang nag-aaral kahit hindi siya abogado, kailang alam na niya yung limitasyon. Ito, Committee on Justice, parang fiscal lang ito. I-determine lang nila yung probable cause. Kung ano yung na-submit na ebidensya ng nagreklamo, sasagutin lang ng inireklamo. So ngayon, itong inireklamo, sumagot siya, kailang ad cautelam. Wala na siyang inilagay doon na mga rason or wala lang. Ad cautelam, it's a legal strategy. So bahala na sana ang Justice Committee
Kahit walang isinabmit si Sara, i-decide na nila. Sige, iakyat na natin dito sa plenary. Ganon. Mayroong probable cause, akyat sa plenary. Ganon. Ngayon, nagtra-trial pa sila, fishing expedition. Nagsusubwe na sila sa mga bangko, sa mga BIR ba, ombudsman, isubmit. Yan po. Kaya, napakaganda, nag-file na ng petition for certiorari with request of temporary restraining order. Ang mga abogadong, yung mamatandaanan ko lang Attorney Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Bundok, Attorney JB Hinlo, yung iba pa, mga 7 o 8 abogado. Plus si Dr. Eric Mata. Sila yung nagsampa ng petition for certiorari sa Supreme Court para ipatigil. Attorney Vic Rodriguez. Ilang years na siya sa practice. I think, mabot na ng more than 30 years ang kanyang practice. Trial lawyer yan. Hindi ako nagkakamali, presidente siya ng Trial Lawyers Association of Metro Manila ba? Yung kanyang law office, ang sakop niya buong Pilipinas. May mga kliyente sila all over the country. Ang mga kliyente nila malalaki. Nalaman ko yan dahil noong 2024, nagkadaupang palad kami ni Attorney Vic Rodriguez. Nag-lunch kami twice. Kaya alam ko kung gaano kalaki yung influence nila pagdating dito sa trial. So ano ngayon yan? Wala. Nakikita ko, panalo na naman ang ating VP Sara dito sa Supreme Court petition na ito. Iiyak at iiyak sila. Anong sabi ni Trillanes? Pag hindi natin na-impeach si Sara ngayong taon, wala na. Unstoppable na ang pagkapanalo niya up to 2028. So good luck po, Congresswoman Luistro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na ni sila ang natagaan og yero. So dagan gid ni sila. O apil na pod ang ilang mga lansang. Pasalamat sila sa Ginoo ug sa nagtabang sa yero. So mao na ni ang mga nalipay sila sa gihatag nga yero. So kada isa ni naanay tag-iya. Naanay mga lansang, yero. So kompleto na. Mga lansang. Karon mao na ni ang balay ilang ante na ang ilang yero tungod sa kanang buslot na so gisapawan na lang nila og silupin. Silupin lang ang ginabutang so nagpatindog silang bagong. So muna ni ang ipatindog ni Angkol nga pag-aatupan. Karon humanagit sa pag-atop ang among ginahatag nga yero ilang ante. Mat kay nakabot na ko itabangan ko sa sin mat sa Ginoo. Pila na day anti kato itong imong balay nga silupin lang ang imong ginasapaw. Unom na.
So unom na ka tuig. So salamat kayo ante.